Tara, pag-usapan natin ang isang kwentong medyo mahiwaga. Tungkol to sa isang mensahe na dumating sa paraang hindi mo talaga aakalain. Seryoso, naranasan nyo na ba yan? Yung tipong planado na lahat tapos biglang may nangyari na parang may pumipigil sa'yo? Well, ang kwento natin ngayon, ganyan-ganyan. Tungkol sa isang bigla ang pagbabago ng plano na yun pala, may mas malalim palang dahilan. Okay, so simulan natin sa isang madaling araw. Alam niyo yon, parang normal na araw lang. May isang tao, may simpleng-simple lang na plano. Yun nga lang, ang araw na to malayo sa pagiging ordinaryo. Imagine, 2:00 ng madaling araw. Gising na yung bida natin si Narciso o Lalo. Anong plano? Mangisda. So ayun, inaayos na niya yung mga gamit niya, yung normal na routine lang, di ba? Eto na nga, yung typical routine niya. Ready na lahat, gamit sa pangingisda. Check! Para magpalipas oras, scroll-scroll muna sa Facebook. Nag-aantay lang ng perfect timing para umalis. Alam niyo yon, totally normal. Walang ka-sign-sign na may magbabago. Pero dito na nagsimula yung kakaiba. Kasi may isang bagay, isang puwersa, na parang hindi niya kontrolado na bigla na lang humarang sa mga plano niya. Kasi bigla na lang boom, may nararamdaman siyang sobrang kakaibang pagod. Hindi yung pagod na dahil lang sa paghahanda ha. Iba to. Isang klase ng antok na parang hinihila ka pababa. Sobrang hirap labanan. Ayan no, mismong siya na nagsabi, isipin nyo, yung feeling na yun. Parang yung mata mo mismo, may sariling desisyon na ayoko na, pipikit na ko. 'Di ba? Hindi mo pwedeng baliwalain yun. So anong ginawa niya? Ayun, sumuko siya sa antok. Sabi niya siguro sa sarili niya, teka, ba't pa nga ba ako alis? Ang dami pa namang isda sa ref. Di ba practical din? Isang maliit na rason lang, pero sapat na para i-cancel yung buong plano niya. At ngayon, malalaman natin kung bakit pala kailangan niyang manatili sa bahay. Dahil sa pagtulog niyang yon, doon mangyayari ang pinakamahalagang parte ng kwento. Ayun, natulog siya agad-agad. Tapos sa panaginip niya, ang eksena. Nasa bahay lang din siya, nagluluto. Familiar, di ba? Pero may biglang darating na bisita. At ang weird, parang galing yung bisita malapit sa ref nila. At sino yung bisita? Ayon sa kanya, kinilala niya raw bilang si Heso Kristo. At ang tawag pa sa kanya, best friend. Wow! Tapos may iniaabot sa kanya. Grabe, di ba? Sobrang personal ng dating. Talagang may kahulugan. At eto na. Eto na yung mensahe. Sobrang linaw, sobrang direkta, walang paligoy-ligoy, isang utos na may kasama pang paliwanag kung bakit. So dito pa lang, alam na natin, may misyon siya. At ang galing kasi, kahit sa panaginip lang to nangyayari, hindi siya nagdalawang isip. Agad-agad kumilos siya para gawin yung pinapagawa sa kanya. So pumunta siya sa bahay ni Meskay. Kumatok siya ng 2 beses, tinawag yung pangalan. Walang sagot. Pero buti na lang, may nakita siyang bukas na bintana. Saktong-sakto, doon niya ipinaabot yung regalo. Isang mangkok pala na may lamang ginataang shell. Aalis na sana siya, kaso may narinig siyang nag-uusap sa loob. May isang lalaki, si Mike, na nagtanong ng simple lang. Tapos sumagot si Maskaye, simple lang din. Kinumpirma niya kung ano yung laman at kung kanino galing. At yung huling-huling narinig niya bago matapos ang lahat, isang reaksyon na punong-puno ng tuwa. Nung narinig ni Mike na shell yon, ang sabi niya, wow, shell. 'Di ba? Isang simpleng wow lang, pero ramdam mo yung saya. Tapos, doon na, natapos ang panaginip. Okay, so mula sa panaginip, balik tayo sa totoong buhay. Kasi paggising niya, doon na magkakaroon ng saysay ang lahat ng nangyari. So paggising ni Narciso, umaga na, at parang kasabay ng liwanag ng araw, naggaliwanag din yung isip niya. Lahat ng puzzle pieces, yung sobrang antok, yung bisita sa panaginip, yung utos, biglang nag-connect. Gets na niya. Dito natin makikita yung pinagkaiba, no? Yung original niyang plano, mangisda, para sa sarili niya. Pero yung tunay pala niyang layunin para sa araw na yon, isang misyon para sa ibang tao. So, eto pala yon, eto yung banal na huli. Hindi tungkol sa isda na huhulihin mo sa dagat, kundi yung mensahe na kailangan mong saluhin para maibigay sa taong talagang nangangailangan. At sa huli, siya na mismo ang nagsabi. Perfect summary, di ba?
May dahilan pala yung lahat, yung pagpigil sa kanya para pala yun sa isang mas mahalagang misyon. Ang kwento ni Narciso, di ba, pinapakita niya na minsan yung mga biglaang aberya sa plano natin, baka may mas malalim na dahilan pala. Kaya eto yung tanong na iiwan ko sa inyo. Sa gitna ng mga plano natin, ng pagiging busy natin sa araw-araw, paano kaya natin malalaman yung mga mensaheng para pala talaga sa atin? Paano natin sila mapapansin? Isipin nyo.